at Carla Abellana. Makakapiling kaya si Jeff Eigenman ngayong Pasko? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako po si Rhea Santos, kasama si Rafi Tima. Narito na ang mga unang balita. Sandaang pamilya ang nawala ng bahay sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila dahil sa sunog ngayong bisperas ng Pasko. Para sa detalye may ulat sa pamamagitan ng telepono si Dano Tingkungko. Dano. Yes, Rhea, kasalukuyang isinasagawa ang mapping operations sa katatapos lang na sunog dito sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Tinataya sa paunang investigasyon ng Manila Fire Department, nasa 100 pamilya o katumbas ng 50 bahay ang natupok buhat ng sunog. Sa paunang impormasyon na nakuha natin, nag-umpisa ang sunog bandang alas 6:20, wala pang 15 hanggang 20 minutos umakyat na ito sa fourth alarm. Pero dahil nga sa strategic deployment ng ng Bureau of Fire Department at iba pa mga fire volunteers na pumaligid sa Baseco Compound ay agad naman itong napula at bandang 7:08 ay naideklara nga itong fire out. Inaalam pa sa ngayon ang dahilan ng sunog, pero ayon sa mga opisyal nating nakausap mula sa Manila Fire Department ay sa kasagsagan ng sunog ay meron daw silang narinig na pagsabog. Hinihinala nilang mula sa LPG o isang tangke ng LPG ang sumabog sa kasagsagan ng sunog. Iniimbestigahan pa sa ngayon at pinaghahanap pa. Natukoy na ng mga opisyal ang pinagmulan ng sunog, ang lugar na pinagmulan ng sunog mula doon sa sunog ng compound, pero patuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa mga oras na ito. Dano, yan muna latest. Yes, Dano, kita namin sa video, no, medyo malakas pa talaga yung usok. Ano ba sabi ng mga otoridad? Maaari bang magliyab-bulian? Yes, Rhea, sa pag-ipag-usap natin sa mga opisyal ng BFP ay hindi na raw ito nagsisilbing threat dahil na contain na nila ang pinagmumula ng sunog at hindi na raw ito posible pang lumaki pa. Alright, Dano, saan magpapasko ang ating mga kababayan dyan sa Baseco? Well, sa mga nakausap natin, mga residente rito ay hindi raw nila alam kung paano nila ipagdiriwang ang Pasko. Pero nang tanungin natin sila kung saan nila ipagdiriwang ang kanilang Pasko, doon na lang daw muna sila sa kanilang mga nasunog na bahay at susubukan daw muna nilang magsimulang muli. Hindi raw nila kayang iwanan ang kanilang mga natupok na bahay dahil wala naman daw silang ibang mapupuntahan. Alright, maraming salamat. Dano Tingkungko, nag-uulat kaugnay sa sunog sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Mga pasahero wala nang mapwestuhan sa waiting area ng bus terminal kaya pati mga parking lot at bangketa inokupahan na. Ang daloy ng trapiko sa labas ng terminal masikip na rin. May live report si Dante Serelio. Dante? Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay patuloy nga ang pagdating dito ng mga kapuso nating uuwi ng probinsya para doon ipagdiwang ang Pasko. Ngayong araw inaasahang bubuhos ang bulto ng mga pasahero dahil marami ang hahabol sa Noche Buena mamayang hating gabi. Sa loob nga ng terminal, wala nang mapwestuhan sa waiting area, kaya pati ang parking lot at bangketa inukupan na rin ng mga tao. Halos wala namang malakaran sa dami ng mga bagahe. Marami pa rin ang pumipila sa bilihan ng tiket, pati mga chance passenger. Sa tapat naman ng terminal, mabagal na ang daloy ng trapiko dahil sa walang humpay na paglabas ng mga bus. Pero sa kabila ng siksikan, pila at matagal na hintayan bago makasakay ng bus, di nila ito alintana. Minsan sa isang taon lang naman daw kasi nila makakasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa pinaka-importanting okasyon ng taon. Ay okay lang po kahit nga kulang ng pamasahe, basta lang, makauwi lang, okay lang. Para makasama lang sila sa Pasko. Okay lang kasi makasama naman sila kahit na ganito, dami-daming tao. Hindi ka nakatulog. Yun. Basta masama lang sila sa Pasko. Siguro mga alas 9, nandito na yung mga K9. At makakatulong natin sa pag-inspeksyon ng mga gamit. Rafi, sa mga oras na ito ay maayos naman ang seguridad dito sa loob ng terminal. Wala pang nakukumpiska mga matatalas na bagay at mga ipinagbabawal na paputok ang mga otoridad. Yan ang latest mula rito sa Araneta Center Bus Terminal. Balik sa iyo, Rafi.
Maraming salamat, Dante Perello, nag-uulat live mula sa Cubao, Quezon City. Mga tauhan ng South Luzon Tollways Corporation, puspusan na ang pagpapatrolya para tulungan ang mga motorista. Mas lalo na kasing humaba ang pila ng mga sasakyan ngayon sa Calamba Toll Plaza. May live report si Love Anyover. Love? Tama ka, Rhea, no? Mga alas 7 ng umaga kanina, nagkaroon ng konting build-up dito sa may area ng Calamba Toll Plaza. Pero dahil nga po doon sa assistance ng mga patrollers ng South Luzon Expressway, pati na rin po pagdaragdag ng mga ambulant o yung mga dagdag na teller para po mabigyan po ng ticket or para masingil ang maaga yung pong ating mga motorista, naging maayos at mas naging maluwag ito pong daloy ng trapiko dito sa may Calamba Toll Plaza. At hindi lang yan, mga kapuso. Kung dati po ay 11 po yung kanilang mga toll booth dito or lanes, ginawa po nilang 15 lanes ito, kaya naman siguradong hindi makakaabala dun sa ating mga motorista na magdaraan dito po sa South Luzon Expressway. In general, mga kapuso, mula pa po kaninang madaling araw, napakaganda po ng kakalsadahan at iba't ibang location nitong South Luzon Expressway. Hindi po kayo mamumroblema masyado sa inyong pagbabiyahe kung kayo man ay patungo ng South or patungo po ng North area. At syempre, hindi lang po yan, mga kapuso, tunguhin po natin ang iba't ibang kakasadaan. Hindi lang po yan, ito po muna. Meron po tayong good news para sa ating mga kapuso. Kasabay na po ng ating pagdiriwang ng kapasuhan. Meron pong free toll. Ito po yung mga location natin. Alabang, Muntinlupa to Santo Tomas, Batangas and vice versa. Ngayong araw po yan, mamayang 10 p.m. hanggang December 25 ng 6 a.m. Sa December 31 naman po, mga 10 p.m. po yan hanggang January 1 at hanggang 6 a.m. po ng January 1. Okay, mula naman po dito sa South Luzon Expressway, mga kapuso, tunguhin natin ang iba't ibang lokasyon ng ating GMA traffic camera. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system. Ito po ang daloy ng trapiko dyan sa may EDSA Kamuning. Unahin kaya muna natin ang EDSA Kamuning, mga kapuso. Via GMA traffic system. Makikita ho natin ang kabilang lane. Yung kanang bahagi pong yan ay kanina pa pong madilim pa lang. Napakabigat na po ng daloy ng trapiko at nahihirapan na makalusot ang ating mga motorista. Dulot pa rin po yan ng mga nakakalat na mga bus terminal dyan sa area na yan. Yung kaliwang bahagi naman patungo po ng norte, wala hong po problemahin masyado ang ating mga motorista. Mas maayos po ang daloy ng trapiko. Mula po sa EDSA Kamuning, lipad ho tayo sa may North Luzon Expressway, sa may Balintawak area, o kung ano man po yung ating makikita sa ating mga monitor, mga kapuso. Makikita natin ang C5. Yan po ay ang C5 sa may area ng, makikita natin yung kaliwang bahagi. Yan po ay patungo ng Pasig area at yung kaliwa ay patungo ng Manila at yung kanan ay patungo po ng South. Kayitaan pa rin ho ng napakaayos na daloy ng trapiko at wala pa rin hong paproblemahin ng ating mga motorista dyan. So, yung naiipit ho dyan sa may EDSA, nakukuha ko sa inyo, pumunta kayo sa C5, pero wag ho naman kayo lahat. Baka naman magkaroon din ng traffic dyan sa C5. Okay, mula po dyan sa C5, ayan na po ang Skyway sa may Bikutan. Skyway sa may Bikutan. Edsa Ortigas ba yan? Okay. Makikita ho din, mga kapuso, ang magkabilang lane, wala hong problema. Maski po yung isa pang flyover, tuloy-tuloy din po ang daloy ng trapiko. Norte man ho yan or pa south, wala ho kayong poproblemahin. Okay, mula po naman sa EDSA Ortigas, dito na ho tayo. Yan, mga kapuso, ang ating update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. At syempre ngayong araw na ito, wala hong coding hanggang Lunes. Wala hong coding, so pwede hong magbayang ating mga motorista. Yan po muna ang aking update mula po dito sa South Luzon Expressway. Balik sa iyo. Maraming salamat, Love Anyover, nag-uulat live mula sa SLEX. Sa NAIA Terminal 3 naman, pila-pila pa ng mga pasahero. At dahil bisperas ng Pasko, inaasang lalo pang darami ang mga pasaherong hahabol para makauwi ng probinsya. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Rapi, sa mga sandaling ito nga ay napakahaba pa rin na mga pila nga ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Kagaya nga ng nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Inaabot, Rapi, ng 10 hanggang 20 minuto ang pagpasok ng isang pasahero sa paliparan. Karamihan sa kanila ay sasakay nga ng domestic flights patungo sa iba't ibang destinasyon sa bansa para doon na magdiwang ng Pasko. Ngayong araw ay 80 domestic flights mula Maynila ang biyahe ng Cebu Pacific, habang 42 flights naman ang Airfield Express. Narito ang pahayag ng ilan sa ating mga kababayan. Para po sa makapili yung family namin, yung mga
loved ones. So, excited na kayo. Last day, bispera, talaga makakalipad kayo. Opo, yes, I'm very excited. Iba pa rin ang selebrasyon sa probinsya kaysa sa Maynila. Samantala, Rafi, maluwag naman ang papasok at walang mahabang pila sa Old Domestic Airport. Kanina madaling araw pa raw kasi ang mahabang pila sa mga naunang flights patungo sa iba't ibang probinsya. Sa kabuuan ay humigit kumulang 30 flights ng CES Air at Sea Air ang magmumula sa Old Domestic Airport. Inaasahang dadami muli ang pasahero mamaya para naman sa mga susunod pang flights. At yan ang pinaka-latest mula rito sa NAIA. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Nag-uulat live mula sa NAIA. Dalawang hinihinalang tulak ng shabu sa Zamboanga City, arestado. Huli po sa buy-bus operation ng PIDEA si Ibno Usman at manugang nitong si Anang Usman. Nakumpiska sa mga suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu at 300 pisong marked money na ginamit sa operasyon. Nakakulong na ang mga suspect sa tanggapan ng PIDEA sa Zamboanga City. Wala pang pahayag ang mga suspect ukol sa paratang laban sa kanila. Banggaan ng 2 motorsiklo sa Coronadal, South Cotabato, 5 ang sugatan. Ayon sa mga responding traffic enforcer, tumatawid ang isang chicharon vendor nang mabangga siya ng unang motorsiklo. Pero dahil sa tuloy ng takbo, nawalan ito ng kontrol at bumangga sa isa pang motorsiklo na may sakay na 3 tao. Sa tindi ng salpukan ng 2, literal na nawasak at nakalas ang gulong ng unang motorsiklo. Maliban sa mga galos at pilay na natamo ng mga biktima, wala namang lubhang sugatan sa insidente. Registration ng mga sasakyan sa Beijing, China lilimitahan para mabawasan ang traffic. Nagiging abala na kasi sa mga residente ang nakakaabala na sa mga residente ang matinding traffic sa mga kalsada roon. Sa pamamagitan nito, matatapyas ang bilang ng mga sasakyan sa 1/3 ng mga sasakyan sa lansangan sa ngayon. Maraming motorista ang hindi masaya sa bagong regulasyon. Pero hindi bukas ang komunistang pamahalaan sa mga kwestiyon sa bagong panuntunan. Kapuso star Carla Abellana excited na para sa float parade ng mga entry sa Metro Manila Film Festival. Sa Noche Buena naman kaya mamaya makakasama niya ang kayang kasintahan na si Jeff Eigenman. Narito po ang ating unang chika. First time napaparada si Carla Abellana sa Metro Manila Film Festival. Kaya naman excited daw ang aktres sa float parade na gaganapin mamaya. So for sure, pabunggahan ng mga float yan. Excited na makita yung sa Shake, Rattle, and Roll. Tapos syempre, mas excited na mapanood ng lahat yung Shake, Rattle, and Roll. Kasi maganda naman yung response na nakuha namin from the premiere night. Very excited din na nag-share si Carla ng plan sa kanyang pamilya mamayang Noche Buena. Mimisa muna kami. Tapos after misa, magna-Noche Buena na. Tapos mag-open na kami ng mga regalo pag midnight na. Pero bukod sa pamilya, kasama rin ni Carla mag-celebrate ng Pasko ang kanyang boyfriend na si Jeff Eigenman. Si Jeff will come over pag siguro tapos na siya ng Noche Buena niya with his family. Tapos, syempre gusto ko din mag-spend time with his family kasi iniimbitahan din nila akong makiselebrate ng Pasko. Parang it makes Christmas nga extra special na you're sharing it with somebody you love, ganyan. Tapos, exciting yung, syempre, yung pagbibigay ng regalo sa isa't isa. And speaking of gifts, nagpalitan na kaya ng regalo ang magkasintahan. Yes, I've been wanting a necklace na may cross pendant. So, yon ang una niyang binigay sa akin, pasalubong niya from the States na Christmas gift. Tapos yung isa, bagong cellphone, na kung ano din yung binigay ko sa kanya, yun din ang binigay niya sa akin. So, nakakatawa lang. Unang chika is over for this week. Merry Christmas po mga kapuso. This has been Luandy, your morning kachika. Rhea, Rafi? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lamang po ang GMA News Space On at i-send sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito.